chlorine tumagas sa isang junk shop sa Cabuyao, Laguna. Dahil sa nalanghap na kemikal, 18 residente na ospital. Pahirapan naman ang pag-agap ng mga bombero sa chemical leak. Sa tindi ng amoy, kinailangan pa nilang ibaon ang container ng chlorine. Ang kabuuang detalye sa insidenteng yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong August 22, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Gusali na pugad pala ng mga scam, sinalakay ng mga pulis sa Parañaque. Mahigit 400 empleyado, kabilang ang mga Pinoy at dayuhan, inabutan ng raiding team. 12 pamilya nasunugan sa panibagong sunog sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Kontrobersyal na libro ni Vice President Sara Duterte, kaya-gaya lang daw, may buwelta agad dyan ang pangalawang Pangulo. Pasyenteng nagpositibo sa Mpox, nagpunta pa raw ng isang spa sa Quezon City. Mahigit 40 close contact niya, binabantayan na. SUV nang araro sa insidente ng road rage sa India. At ang bagong pasilip sa documentary series ng Nations Girl Group na Bini. Dahil sa chemical leak, kinailangang ilikas ang ilang residente malapit sa isang junk shop sa Cabuyao City sa Laguna. Agad namang nakaresponde ang mga bombero nang i-report ang insidente pero nahirapan silang pigilan ng leak. 18 residente naman na nakalanghap ng kemikal ang naospital. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Makapal at dilaw ang usok na tumagas mula sa chlorine gas tank na yan matapos itong ihagis ng mga bumbero sa drum ng tubig. Napasugod ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection matapos magkaroon ng chemical leak sa isang junk shop sa Cabuyao, Laguna. Pasado alas 3 noong Martes nang mangyari raw ang isang malakas na pagsabog sa junk shop. Kasunod nito, tumagas ang kemikal mula sa tangke. Para tuluyang mapigilan ang chemical leak, ibinaon ng mga bumbero ang container ng kemikal. Yun nga lang, sa ospital ang bagsak ng mga residenteng nakalanghap nito. Ang mga naisugod doon, yung mga nasa compound din, yung kanilang compound nila, yung mga nagtatrabaho din doon, yung mga pamilya nakatira doon sa compound. Aabot sa 18 individual ang naospital matapos mahirapang huminga. 4 sa kanila ang patuloy na inoobserbahan habang nakauwi na ang iba. Naniniwala naman ang mga opisyal ng barangay na may pananagutan ang pamunuan ng junk shop sa nangyari. At kailangan po talaga na yung halos lahat ng gastos, kailangan po masagot nila yun dahil yun isang business na talagang siguro talagang hindi dapat ilagay doon sa lugar na gano'n sa maraming tao. Talagang may pagkakamali po sila doon. Inaalam na ngayon kung may mga kaukulang permit ang establishmento. Kinordonan muna ang naturang junk shop para walang makapasok. Pinalikas muna ang mga nakatira sa loob ng compound habang patuloy ang investigasyon. Nakatakda namang ikutin ng BFP ang lugar para suriin kung may mga natira pang mapanganib na kemikal na dapat alisin. Mula rito sa Cabuyao City, Laguna, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mula sa Laguna, magtungo naman tayo sa Quezon City kung saan 12 pamilya ang nasunugan. Ang isang pamilya tumalon pa raw mula sa second floor ng kanilang bahay para makaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. May tumayo sumabog! Baka tangke yun! Tangke yun! Nabulabog ang mahimbing na tulog ng mga residente sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City matapos sumiklab ang sunog kaninang madaling araw. Sa kuha ng isang residente, kita ang laki ng apoy na lumamon sa mga bahay. Sa bilis ng pangyayari, walang nagawa ang ibang residente kundi panuuring maabo ang kanilang ari-arian.
Dinig naman ang iyakan ng mga bata habang nagmamadali ang mga bumberong apulahin ang apoy. Kwento ng isa sa mga nasunugan, mag-aalas 12 ng hating gabi nang magising siya sa sigaw ng mga kapitbahay. Nabitbit naman daw ng kanyang pamilya ang mga mahalagang gamit pero problemado sila kung paano babangon ulit. Pagtingin po namin malaki na kaya wala na kami pagkakataon na inuna na lang po yung mga bata. Kaya mabilis na kumalat, may sumabog din na tangke. Sugatan naman ang lalaking iyan at ang kanyang 4 na taong gulang na anak matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan. Kasama rin ng lalaki ang kanyang misis. Sa bahay nila ay tinuturong nagsimula ang apoy. Pagbukas po namin pinto ng asawa ko, andun na po yung apoy. Alanganin na po eh. Pamilya ko na po ililigtas ko. Ayon sa barangay, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. 9 na bahay ang nasunog at nasa 12 pamilya naman ang apektado. Nagtayo muna ng modular tent sa evacuation center ang barangay para sa kanila. Habang di pa po nangyayari yung bahay nila, yung barangay po, dito lang po sila. Tutulungan po sila ng barangay namin. Mag-aalauna na ng madaling araw nang ideklara ang fire out. Inaalampasa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian at ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, tinawag na paninirang puri ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong kinopya niya lang sa ibang libro ang sinulat niyang kwentong pambata na isang kaibigan. Sa kabila ng kontrobersya, may balak pa raw ang bise na maglabas ng isa pang libro. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong kinopya niya lang ang sinulat niyang libro na pinamagatang Isang Kaibigan sa nag-viral din ngayon na libro na may pamagat na Owly Just a Little Blue. Gaya kasi ng kwento ng American children's novel na yan. Nakasentro rin ang kwento ng aklat ni VP Sara sa pagkakaibigan ng Kwago at isa pang ibon na nagtulungan magtayo ng bagong pugad matapos ang bagyo. Sa likod nito, may picture pa ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. Sa isang pahayag, giniit ng Vice Presidente na madali lang naman daw sumulat ng maikling kwento base sa sariling karanasan. Hindi na raw niya kailangan mangopya. Sinulat daw niya ang libro para hikayatin ng kabataan na mahalin ang pagbabasa at sumulat din ng sarili nilang kwento. Hindi raw ang libro niya ang problema, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga bata. Kaya abangan na lang daw ang isa pang isusulat niyang libro na tungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan. Ang problema, hindi pa man napapublish ang una niyang libro. Hinarang na ito sa budget hearing ng Senado. 10 milyong piso kasi ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ng pamimigay ng naturang libro sa 1 milyong bata. Bagay na kinwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros. Kahapon, nasilip na ng Senadora ang ilang bahagi ng aklat. What do you think about it, ma'am? Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung text. Paglilinaw naman ng OVP, hindi ibinebenta ang librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bags. Dahil tuwing nagkakaroon po ng pagbibigay ng pagbabago bags, ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. Ayon pa kay POA, 50 pesos ang magagasto sa bawat kopya ng aklat. Pero giit ni Ontiveros, hindi pa rin niya palulusutin ang hinihinging pondo ng OVP para sa libro. Masyado raw itong malaki at hindi tama na humingi ang isang opisyal ng gobyerno sa pondo ng bayan para maglathala ng isinulat ng libro. Ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? 10 million. Maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Payo naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mas maiging humanap na lang si VP Sara ng ibang gagastos para sa kanyang libro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, tukoy at minamanmanan na ang 41 close contact ng pasyenteng nagpositibo sa Mpox. Naka-quarantine na ang marami sa kanila dahil mataas daw ang tsansang nahawa sila ng sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato.
Ilang araw matapos makumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon, may resulta na ang ginawang contact tracing sa pasyente. Napag-alamang bumisita ito sa 2 establishmento sa Quezon City. Kahit nilagnat noong August 8, nagpunta siya sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue noong August 11. Matapos ang 4 na araw, bumisita naman ito sa isang dermatology clinic. At nito lang linggo, nakumpirma ng DOH na positibo siya sa Mpox. Ayon sa Quezon City LGU, hindi tagalungsod ang pasyente na hinihinalang nagkaroon ng sexual encounter sa pinuntahang spa. He's a government employee. However, he frequents these kinds of establishments. 41 ngayon ang itinuturing na close contacts ng naturang Mpox case. 10 ang empleyado ng spa at 27 naman ang mga kliyente. May 4 din daw na posibleng nakasalamuha niya. 28 sa close contacts ang isinailalim na raw sa mandatory 21-day quarantine. Kabilang dyan ang 27 kliyente at isang masahista na itinuturing na type 1 o may direktang contact sa Mpox patient at mataas ang tsansang mahawa. Yung mga clients, mga 27 clients yung nasa kinonsider natin type 1 kasi hindi natin ma-determine allegedly merong sexual encounter na nangyari dun sa spa. Pathologist to check is wearing PPE naman. So hindi siya natin mako-considered ay a high-risk close contact. Isinailalim naman sa mahigpit na self-monitoring ang ibang empleyadong mas mababa ang tsansang mahawa sa Mpox. Samantala, pinasara na ang nasabing spa na napag-alaman ding expired ang business at mayor's permits. Nabisto ring wala itong sanitary clearance at iba pang kaukulang permits. Illegal lang ang kanilang pag-ooperate, kaya malaki rin ang tsansang may iba pang illegal na aktibidad na ginagawa doon. Sa ngayon, wala ni isa sa close contacts ang nakararanas ng sintomas. Patuloy pa rin ang contact tracing ng Quezon City LGU sa iba pang nakasalamuhan ng Mpox patient. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOH kaugnay ng Mpox. Ipinag-utos niya na paigtingin ang surveillance sa mga lugar at mga taong delikadong mahawa sa sakit. Sa ngayon, binabalangkas na rin ng DOH ang guidelines sa paghihigpit sa mga negosyong may close physical contact sa mga customer. Noong 1 linggo lang nang ideklara ng World Health Organization na public health emergency of international concern ang Mpox. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Bukod sa Mpox, isa pang binabantayan ngayon ang dumaraming kaso ng dengue. Sa Marikina at Mandaluyong nga, lampas na sa alert threshold ang dami ng nagkasakit. Sa Marikina City, umabot ng mahigit 400 ang kaso ng dengue, mas mataas yan sa mahigit 200 kaso na naitala noong nakaraang taon. Sa Mandaluyong naman, umabot na ng 200 ang dengue cases. Ang alert threshold daw ay nagsisilbing babala sa mga lugar para gumawa na ng hakbang kontra dengue at maiwasan ang outbreak ng sakit. Sa kabila ng patuloy na pag-akyat ng mga kaso, hindi pa raw kailangan magdeklara ng nationwide dengue outbreak. Susunod, gusali sa Parañaque na pugad pala ng mga scam, sinalakay ng mga pulis. Pagsalakay ng basag kotse sa ilang nakaparadang sasakyan sa Cavite sa pool sa video. At a jeep na motorista ng bangga sa insidente ng road rage sa India. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sinalakay ng mga pulis ang isang gusali na pugad ng scam sa Parañaque. 4 na raang empleyado kabilang ang mga Pinoy at Banyaga ang kanilang inabutan. Arestado naman ang 3 Chinese na boss umano ng naturang hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng pinagsamang puwersa ng Philippine National Police at PAGCOR ang gusaling ito sa Parañaque City kaninang 2:00 ng madaling araw. Nakatanggap daw ng tip ang mga otoridad na ginagamit sa pang-scam at iba pang iligal na gawain ng ika-9 na palapag ng building. 8 kwarto raw roon ang nagsisilbing kuta ng love at investment scams.
Pagpasok sa mga kwarto, tumambad sa mga pulis ang mga empleyado ng iligal na kumpanya. Ang lalaking itong kinilalang si alias Ramil, 1 buwan pa lang daw roon. Trabaho niyang manghikayat ng mga dayuhan na mag-invest sa cryptocurrency. Hanggang 2 raw dapat ang mapilit niya para sa sweldong 30,000 pesos kada buwan. Crypto po pag nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ng pera. Hindi sila nakaka-withdraw. Aminado si alias Ramil na nakokonsensya siya sa kanyang ginagawa, pero kinuha niya pa rin daw ang trabaho dahil sa matinding pangangailangan. Ayon sa mga otoridad, gumagamit ang mga scammer ng mga modelo na nagpapanggap sa loob ng ganitong mga klaseng kwarto. Yan ay para mas maengganyo mag-invest ang tatargetin na biktima. May 4 na raang empleyado ang sinasabing scam hub. Halo-halong Pinoy, Chinese at Indonesian nationals ang mga ito. Mananatili muna sila sa mga kwarto habang pinoproseso ng mga otoridad. Kasunod nito, 3 Chinese national naman ang hawak na ngayon ng mga pulis. Sila raw ang sinasabing mga boss sa naturang scam hub. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hanggang sa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sampul naman sa video ang pagsalakay ng mga magnanakaw sa ilang nakaparadang sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. Nagbabalik si Dave Abuel. Pumarada malapit sa isang sasakyan ang riding in tandem na ito sa Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite nitong Lunes ng gabi. Bumaba ang backride at makailang ulit na sinilip ang loob ng sasakyan. Tila sinisipat niya kung may mga gamit sa loob. Saglit siyang bumalik sa kasamahan, saka sinimulang sirain ang bintana sa passenger seat. Gamit ang isang bagay, tuluyang nabasag ng lalaki ang bintana. Hindi gaanong kita sa kuha ng CCTV, pero tinangay na ng lalaki ang ilang gamit mula sa kotse. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagtakas ng mga salarin. Ayon sa pulis, nagpamasahe raw ang biktima kaya ipinarada sa highway ang sasakyan. Kawani raw ng BJMP ang may-ari ng sasakyan at ilang mahalagang gamit nito ang nakuha ng mga salarin. Iniwan niya rin po yung mga gamit niya sa loob habang nagpapamasahe. Kabilang na po yung isang Glock 17 na pistol at 4 na magasin at saka 60 rounds of ammunition po. Ilang minuto bago ang insidenteng yan, isang sasakyan din pala ang binasagan ng bintana sa kaparehong lugar. Ayon sa biktima, pinark lang nila saglit ang sasakyan dito sa Aguinaldo Highway. Pero pagbalik nila, basag na ang bintana ng sasakyan. Ang akala ko nga hindi ko naisara yung bintana. Yun pala is basag siya. That time nabigla ako kasi syempre first time. Bigla ako na kinuha yung sasakyan. Hinabol ko na nagbaka sakali ako na mahabol ko pa yung possible na kumuha ng bag ko. Isang pistol din ang nakuha mula sa sasakyan na pag-aari ni alias Jeric. Pangamba niya ngayon, para sabihin sa masama, syempre nakapangalan po sa akin yun. Kaya dali-dali rin kami nag-report sa mga kapulisan. Hinala ng pulis ang magkaangkas na nakunan sa CCTV ang tumira rin sa kotse ni Jeric. Patuloy pa ang investigasyon ng pulis sa 2 insidente at pagtugis sa mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Matapos tumakas ng Pilipinas at pumunta ng Indonesia, itinimbre na ng Department of Foreign Affairs ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa International Criminal Police Organization o Interpol. Kasama ni Go sa passport watch list ng Interpol ang kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Leal Go. Itinimbre din si Cassandra Ong na dawit sa isyu ng Pogo. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang mahihirapan kundi mapipigilan na si Go na gamitin pa ang kanyang Philippine passport. Kahit daw ang sinasabing Chinese passport ni Alice Go na nakapangalan sa isang Go Waping, posibleng hindi na rin daw magamit ng dating alkalde. Kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities. Apat ang sugatan sa insidente ng road rage sa bansang India. Sa video, makikitang una munang inararo ng SUV ang mga nasa passenger side ng isa pang sasakyan. Halos matanggal ang pinto ng sasakyan sa lakas ng pagkakabangga. Ilang saglit pa'y binalikan pa ulit ng nambanggang SUV ang sasakyan at binangga naman sa harap.
Nagsimula raw ang insidente sa away mag-asawa. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Susunod, Bini may panibagong pasilip sa kanilang docu-series na Born to Win. Converge Fiber Xers tinambakan ang Terra Firma Jeep sa PBA Governors Cup. At paghanap kay Alice Go, sinakyan at ginawa ng katatawanan ng mga netizen. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Inilabas na ang official trailer ng Born to Win documentary ng Nations Girl Group na Bini. Ipasisilip dito ang pinagdaanan ng Bini members para sa kanilang unang solo concert. Maalalang mabilis ang kaubusan ng tickets para sa 3-day concert ng Bini. Emosyonal ding ibinahagi ng mga members kung paano nagsimula ang kanilang munting pangarap na maging performer. Mapapanood ang Born to Win documentary sa I1 TFC simula September 26. Tinambakan ng Converge Fiber Xers ang Terra Firma Jeep sa una nilang laban sa PBA Governors Cup kagabi. Na-outscore ng Converge ang Terra Firma sa third quarter 47-18 para tuluyang maiwan ng Jeep. Final score 127-95. Nag-init agad si Converge import Scotty Hobson at nakapagtala ng game high 46 points. Dahil sa talo, nanamlay ang debut nila Stanley Pringle at Christian Stan Hardinger para sa Jeep. Sa second game naman, nagtandem sina reigning MVP June Mar Fajardo at star teammate na si CJ Perez para ipanalo ang San Miguel Beermen kontra Phoenix Fuel Masters 111-107. Halimaw ang nilaro ni Fajardo na nagtala ng 37 points, 24 rebounds, 2 steals at 2 blocks. Where did Alice go? Saan nga ba? Yan ang tanong ng lahat. Ngayong paiba-iba raw ang kwento kung saan na talaga ang dating alkalde. Kaya naman ng ilang netizen at maging mga negosyo, nakisakay na sa paghanap sa dating Bamban Mayor. Basta Pinoy talaga no? Lahat gagawa ng paraan. Alok nga nila mga promo para po umuwi na si Alice Go na isang Pilipino. Unang nag-viral ang isang fast food burger joint na nag-alok ng free duo meal para kay Guo. Anila, pwedeng pumunta si Guo kahit anong branch para maklaim ito. Pumatok naman sa netizens ang papromo na yan. Eto naman, nagsulputan ng iba pang promo gaya na lang ng pizza duo na ito na nag-alok pang i-deliver sa kanyang pagkain. Pangako pa ng page, nagsiserve sila ng authentic mozzarella cheese mula sa mga baka na lumaki sa farm. May pa-only rides naman ang car rental service na to sakaling kailangan daw biglang umalis ni Go. Pwedeng-pwede raw siyang magpahatid sa mga mall o di kaya sa Pantalan o Paliparan kung sakaling may biyahe pa siya. Kaya say ng mga netizens sa ating missing mayor, tara, uwi na! Nakakatuwa yung... Naisip ka agad no? Ang bilis mag-isip talaga ng mga Saka, ang dami na agad meme na lumabas, may di ba? promo na agad lahat. Ang dami agad. Masubukan ko yung pizza. Gusto ko yun. Kasi hindi kasi mayo. O yun nga. At least yung kotse, hindi kailangan ng passport. Pinapakansela na yung ni-report na yung passport. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.